help over here. I'm a little busy right now. Give me your hand. Gotcha. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. Matapos niyang matagpuan ang isang itim na suit, unti-unting nabulag si Peter Parker sa kasamaan. Nagsimula siyang magbago ng ugali at nakasagupa ng maraming kaaway. Dahil sa mga kaguluhang dulot nito, napilitan siyang humingi ng tulong mula sa dati niyang mga karibal para maitama ang mga pagkakamali at maisalba ang sarili niyang universe. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 3 Nanogram superhero film na tinatawag na Spider-Man 3. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, JR Hajahad, Bernie Sugungan, Fall Seasons from Mexico, Franz Saki from Kawit Cavite, John Paul Redoblado from Cebu, Marlo Baber from San Carlos City Negros Occidental, at Zyler Pasco Vlog from Pateros. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsimula ang kwento sa New York. Si Mary Jane Watson ay natupad na ang pangarap niyang maging isang aktres. Sa araw ng kanyang unang palabas, pumunta si Peter sa teatro at nanood ng musical mula sa harap na upuan. Hindi niya alam na si Harry ay nasa taas lang niya. Pagkatapos ng palabas na si Peter ng teatro nang bigla siyang makasalubong ng dati niyang matalik na kaibigan. Sinubukan niyang kausapin si Harry tungkol sa nangyari kay Norman, pero tumanggi ito at umalis nang hindi siya pinakikinggan. Pagkatapos ng palabas, dinala ni Peter si Mary Jane sa isang date sa labas. Magkasama silang nagpalipas ng gabi habang nakasabit sa mga web. Habang naghahalikan ang dalawa, isang maliit na meteor ang bumagsak mula sa langit, na may kasamang parasite mula sa outer space. Hindi nila alam na may symbiote na naroon, kaya sumakay sila sa motor at umalis, dala-dala ang alien goon na kumapit sa plaka ng motor. Sa malayong lugar, isang lalaking nagngangalang Flint ang nakatakas mula sa kulungan at umuwi. Umakyat siya sa bintana ng kwarto ng kanyang anak na babae na may malubhang sakit. Doon, nahuli siya ng kanyang asawa at sinimulang sigawan, pero tumigil ito nang mapansin niyang nakikinig ang anak nila. Nang makita niya ang bata, nangako si Flint na gagawa siya ng paraan para makuha ang pera para sa gamutan. Pero hindi na siya nakapagsalita pa dahil dumating na ang mga pulis, kaya napilitan siyang tumakas muli, palabas ng bintana. Samantala sa kabilang bahagi ng syudad, nagmamaneho si Peter nang bigla siyang salubungin at atakehin ni Harry gamit ang kanyang glider na may matutulis na blades sa braso. Nasugatan ni Osborn ang tiyan ni Peter at itinapon siya palayo, pero nakabawi si Spider-Man at nagpakawala ng maliliit na web ball pabalik kay Harry. Pinutol ni Harry ang web at sinipa si Peter ng malakas hanggang mabutas ang pader sa lakas ng tama. Habang umaatake si Harry, sinubukan ni Peter ipaliwanag na hindi niya pinatay si Norman, at aksidente iyong ginawa ni Norman sa sarili. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Harry. Hinawakan siya sa paa at ibinato sa mga pader ng gusali. Inihagis din niya ang dating kaibigan sa bintana ng isang building. Sinubukang tumakas ni Peter pababa sa makitid na eskinita habang patuloy siyang hinahabol ni Harry gamit ang kanyang espada. Nang hindi umubra ang espada, ginamit ni Harry ang mga electronic boomerang na ginawa ng kanyang ama. Tumama ang mga maliliit na drone at sinugatan si Peter. Kahit nasaktan, nagawa pa rin ni Spider-Man na sirain ang karamihan sa mga ito at ibinalik ang huling isa kay Harry. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Habang naabala si Harry, nag-iwan si Peter ng web sa daan, kaya sumemplang si Harry sa ere at malakas na bumagsak sa lupa. Lutang ang katawan. Lumapit si Peter, nag-alala, at sinubukang bigyan ng CPR ang kaibigan pero hindi ito gumana. Kaya dali-dali niya itong dinala sa ospital kung saan sinubukan pa ng mga doktor na iligtas ang buhay nito. Sa labas ng syudad, si Flint ay patuloy na tumatakas sa mga pulis.
Tumalon siya sa bakod at napadpad sa isang lugar kung saan isinasagawa ang isang particle test. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya sa isang hukay na may buhangin. Sa control room, handa nang buksan ng mga scientist ang makina nang mapansin nilang may pagbabago sa mass. Akala nila ay ibon lang iyon kaya pinaganya nila ang kagamitan. Biglang umiikot ng mabilis ang makina at pumasok ang maliliit na kristal sa dugo ni Flint. Unti-unti siyang nagkakalas at nadurog sa buhangin. Sa ospital, lumapit ang isang doktor kay Peter at sinabing nawalan ng alaala si Harry. Pagkarinig nito, agad na pinuntahan ni Spider-Man ang kaibigan at nalaman niyang nakalimutan na nito halos lahat, kasama na ang pagiging Spider-Man niya at ang galit ni Harry sa sinapit ni Norman. Sa test site, nagsimulang gumalaw ang mga butil ng buhangin. Dahan-daang binuo muli ni Flint ang katawan niya, na ngayon ay gawa na lahat sa buhangin. Kahit hindi pa niya kayang kontrolin ang mga galaw niya ng maayos, bumangon siya at lumakad palabas ng planta. Sa apartment naman ni Peter, pinaplano na niyang mag-propose ng kasal nang dumating si Mary Jane. Sinabi nito na lumabas na ang review ng performance niya sa dyaryo. Kailangan niya ng emosyonal na suporta, pero biglang tumawag sa radyo ang mga pulis para humingi ng tulong, kaya agad umalis si Peter at iniwan siyang mag-isa. Sa construction site, nawalan ng kontrol ang isang crane at isang napakalaking bakal ang bumangga sa gusali, muntik nang tamaan si Gwen. Nakaiwas siya sa unang tama, pero ang pangalawa ay nakasira ng bahagi ng gusali, at may isang konkretong tipak na muntik nang tumama sa kanya. Habang nakasabit siya at pilit kumakapit, nagsimulang kumuha ng mga litrato ang isang photographer na si Eddie, at agad niyang nakilala ang babae, na siya palang kasintahan niya. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, dumiretso pataas ang crane sa loob ng gusali, binangga ang mga palapag at tuluyang nabitawan si Gwen. Sa huling sandali, nailigtas siya ni Spider-Man. Thank you. Hey, Spidey, hold on. Bugle needs a photo. Now on, I am going to be taking shots of you for the Bugle. Okay. You don't have to worry about that anymore, buddy. Sa Daily Bugle, dumating si Eddie dala ang mga litrato mula sa aksidente at tinangkang ibenta ito kay J.J. Jameson. Pero dumating si Peter at ipinakitang mayroon din siyang kuha. Kahit ganun, mas pinili ni Jameson ang kay Eddie dahil baguhan pa lang ito at mas mababa ang singil. Sinamantala ni Eddie ang pagkakataon at nagsabing gusto niya ng permanenteng trabaho. Sabi ni Jameson, may bakanteng posisyon, pero kailangan nilang makakuha ng compromising photo ni Spider-Man, at kung sino ang makakakuha nito, siya ang matatanggap. Habang inihahatid ni Peter pauwi si Harry, si Mary Jane naman ay pumunta sa rehearsal. Doon niya nadiskubreng may ibang aktres na ang gumanap sa role niya. Lubos siyang nasaktan at lumabas ng teatro. Paglabas niya, nakita niyang maraming tao ang pumapalakpak kay Spider-Man sa downtown. May event ang City Council para bigyan ng susi ng syudad si Spider-Man bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa anak ng kapitan. Nakitang muli ni Mary Jane si Peter pero hindi niya masabi ang nangyari. Pinili niyang suportahan na lang ito sa award ceremony. Sa kalsada, naglalakad si Flint at nadaanan niya ang dalawang pulis na agad siyang nakilala. Tumakbo siya at nagtago sa loob ng truck na puno ng buhangin. Akala ng isa sa mga pulis ay nagbaon lang ito sa buhangin, kaya kumuha siya ng pala para hukayin ito. Pero biglang umatake si Flint, ginamit ang buhangin para bumuo ng higanteng katawan. Nagulat ang mga pulis at nagsimulang paputukan siya, kaya napilitan siyang tumakas sa pamamagitan ng sandstorm. Sa ceremony, pinapanood ni Mary Jane ang talumpati ni Gwen nang dumating si Harry. Sinabi nitong muli siyang manonood sa teatro. Napilitan si Mary Jane sabihin na tinanggal na siya sa palabas. Sinubukan siyang damayan ni Harry. Samantala, tinawag si Spider-Man ni Gwen. Tumalon si Peter sa gitna ng crowd at bumaba sa stage na nakabaligtad. Pagdating niya sa harap ni Gwen, hinihikayat ng mga tao si Spider-Man na halikan siya. Pumayag si Peter. Inalis ni Gwen ang parte ng maskara ni Spider-Man at hinalikan siya habang nakabaligtad, katulad ng halik nila ni Mary Jane noon. Nakita lahat iyon ni Mary Jane sa audience, at labis siyang nasaktan. Paalis na sana siya, pero biglang dumaan si Sandman.
Pagtalikod niya sa kanto, may nadaanan si Flint na armored truck. Nagdesisyon siyang pagnakawan ito. Ginamit niya ang buhangin para ilibing ang mga gwardya at pinaharurot ang sasakyan. Habang kinukuha niya ang mga bag ng pera, dumating si Spider-Man at agad siyang hinarap. Pero hindi niya masaktan si Sandman. Itinapon siya palabas ng sasakyan at dumulas siya sa pinto na parang nagsasurf. Nagpakawala si Peter ng maraming web at ibinalik ang bag ng pera sa loob ng truck. Pero pinukpok ni Flint ang kamay niya at ginawang martilyo, kaya naitulak niya si Spider-Man pabalik sa loob ng armored truck. Doon napansin ni Peter na malapit nang bumangga ang sasakyan. Agad niyang itinapon palabas ang dalawang gwardya at tinakpan sila ng web para hindi masaktan. Hindi siya nakalabas sa oras kaya bumangga ang sasakyan, dahilan para makatakas si Flint. Pagkatapos ng laban, pumunta si Peter sa isang French restaurant at ibinigay ang singsing sa receptionist, humihiling ng tulong para sa sorpresa niya kay Mary Jane. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang dalaga para sa hapunan at sinubukang ibuhos ang nararamdaman, pero hindi siya pinatapos ni Peter at agad niyang ikinwento ang bigat ng pagiging Spider-Man. Biglang dumating si Gwen sa restaurant at binati si Peter. Ibinunyag niya na siya ang lab partner ni Peter sa kolehiyo, na lalong nagpabigat sa sitwasyon lalo na sa halikan nila dati. Habang dinadala na sana ng mga waiter ang singsing, sinabi ni Mary Jane na hindi siya okay at umalis. Binaygo ang plano ni Peter na mag-propose. Hindi pa rin maintindihan ni Peter kung bakit ganoon ang inasal niya, kaya tinawagan niya si Mary Jane para makausap ito. Pero hindi siya pinansin at di sinagot ang mga mensahe niya. Pagkababa ng tawag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Captain Stacy at pinapapunta siya sa presinto. Doon, ibinunyag ng ama ni Gwen na natuklasan nila kung sino talaga ang responsable sa pagkamatay ni Uncle Ben. Si Flint pala ang tunay na bumaril. Pagkakita sa larawan ni Flint, biglang nagwala si Peter. Hindi siya makapaniwala at tinawag pang inutil si Captain Stacy. Dahil sa paghahangad ng paghihiganti, kinabit ni Peter ang police frequency sa radio niya at naghintay ng tawag na may kinalaman kay Sandman. Habang nakikinig siya sa mga transmission, dumating si Mary Jane sa apartment at inalok siyang kausapin tungkol sa bagong natuklasan. Pero tumanggi si Peter at sinabing ayaw niyang tulungan siya. Pagkaalis ni Mary Jane, sinuot ni Peter ang kanyang costume at nakatulog ng hindi namamalayan na unti-unti na siyang kinokontrol ng symbiote. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Peter at napansin niyang itim na ang kulay ng kanyang costume. May kakaiba siyang lakas na nararamdaman. This feels good. Dahil sa tuwa, kumuha siya ng sample ng symbiote at dinala ito sa propesor niya. Kahit physicist ito, pumayag siyang pag-aralan ang parasite. Habang pauwi, nakarinig siya ng ulat mula sa mga pulis tungkol sa isang sandstorm. Agad niyang sinuot ang itim na costume at pumunta sa lugar para harapin si Flint. Sa tulong ng symbiote, nahanap niya ang mga huling butil ng buhangin na papasok na sa imburnal. Binuksan ni Peter ang takip ng manhole, pero dumating si Eddie para kumuha ng litrato. Napansin ito ni Peter, kaya agad niyang kinuha ang camera ni Eddie at ibinato ito sa pader hanggang masira. See you, chump. Sa loob ng sewer, hinarap ni Peter si Flint at tinanong kung naaalala pa ba nito si Ben Parker. The old man you shot down in cold blood? What does it matter to you anyway? Everything! Mabilis nagsimula ang sagupaan. Sa riles ng tren, naglaban sila. Pinahid ni Peter ang mukha ni Flint sa gilid ng tren. Bumuo ulit si Flint ng ulo mula sa buhangin at sinuntok si Parker. Gumanti si Peter ng suntok at pareho silang gamulong sa riles. Habang nakasabit si Peter sa web, nahulog si Flint sa isang kanal ng tubig. Doon unti-unting nadurog ang katawan niya parang putik. Nang makita ito ni Peter, hindi na siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang malaking tubo ng tubig kaya bumuhos ang napakaraming tubig sa katawan ni Flint at tuluyang nawasak ito. Akala ni Peter, tapos na ang lahat. Pumunta siya kay Aunt May at ikinwento na Nollypol na ng Spider-Man ang kriminal. Pero hindi naniwala si Aunt May. Sabi niya, ang tunay na bayani ay hindi kumikitil ng buhay.
Walang masagot si Peter, kundi sabihing deserve naman nito. Sagot ni May, kahit si Spider-Man ay walang kapangyarihang magdesisyon kung sino ang dapat mabuhay o hindi. Habang iniisip ni Peter ang sinabi ni Aunt May, si Mary Jane naman ay nagpunta sa isang interview at natanggap bilang waitress. Pagkatapos ng interview, gusto sana niyang tumawag, pero nilaktawan niya ang kontak ni Peter at piniling kausapin si Harry. Hey Harry, it's MJ. Hi. Can I stop by? No, I'm not doing anything. Please, come over. Okay, I'll see you soon. Pumunta siya sa bahay nito at sabay silang nagluto at nagsayaw. Masaya silang dalawa. Sa hapunan, nag-usap sila at nauwi ito sa halikan. Pagkatapos ng halik, agad humingi ng tawad si Mary Jane at umalis na nahihiya. Naiwan si Harry na nag-iisa, nagsimulang uminom at biglang nakakita ng imahinasyon ng kanyang ama. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang naalala ang lahat, kasama na ang galit niya kay Peter. Muli siyang bumalik sa plano niyang sirain ang buhay ni Peter. Pumasok si Harry sa apartment ni Mary Jane at tinakot siya. Sinabi niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay kung gusto pa niyang mabuhay. Sa bahay naman, tumawag si Mary Jane kay Peter at nagyaya sa isang tulay. Dumating si Peter na may dalang bulaklak at tinanong kung ayos lang ba siya. Pero halos hindi man lang tiningnan ni Mary Jane ang bulaklak. Sabi niya, gusto na niyang makipaghiwalay. Ayon sa kanya, hindi na siya pinapansin ni Peter. Naguguluhan si Peter at sinabing kaya pa naman ayusin. Ipinakita niya ang singsing at sinabing doon sa restaurant sana siya magpo-propose. Pero para tuluyan siyang sumuko, sinabi ni Mary Jane na mahal na niya ang iba. Umalis siyang umiiyak habang naiwan si Peter na wasak na wasak. Dahil kailangan niyang may makausap, tinawagan niya si Harry at nagyaya itong kumain. Sa loob ng restaurant, ibinuhos niya lahat ng saloobin niya sa kaibigan, umaasang matutulungan siya nito. Pero imbes na damayan siya, sinabi ni Harry na matagal nang tinanggal si Mary Jane sa play, at hindi niya raw sinabi kay Peter. Nagulat si Peter at nagtanong kung bakit sinabi iyon kay Harry. Sabi ni Harry, mahal siya ni Mary Jane at sila na raw ngayon. Natahimik si Peter, hindi makapaniwala. Umalis si Spider-Man sa restaurant habang si Harry ay natawa lang sa kanya. Sa bahay, pinrosezo ni Peter ang lahat ng nangyari at nagtungo sa bahay ni Harry para tanungin siya. Pero patuloy lang siyang pinagtatawanan ni Harry. Dahil sa galit, inatake ni Peter ang dati niyang matalik na kaibigan. Bumunot si Harry ng patalim at sinaksak siya sa tiyan. Matapos niyang alisin ang kutsilyo, sinipa ni Spider-Man si Harry papalayo hanggang bumangga ito sa pader. Gumanti si Harry ng isang malakas na sipa na tumilapon si Peter sa ibabaw ng mesa. Wala ng kontrol ang dalawa at nagsimula na silang magpalitan ng suntok. Itinulak ni Peter si Harry sa salamin hanggang mapunta sila sa laboratorio ng Green Goblin. Hawak ang isang espada. Sinubukang saksakin ni Harry si Peter pero tinamaan niya ang controls ng glider. Nagwala ang glider at ginamit ito ni Peter sa kanyang kalamangan. Itinapon niya si Harry pataas hanggang masalpok ito sa mga shelves ng pampasabog. Habang nakahandusay, sinisi na naman ni Harry si Peter sa nangyari kay Norman. Pero sinagot siya ni Peter na kahihiyan lang siya sa ama niya, sabay tawa sa mukha niya. Galit na galit si Harry at naghagis ng granada kay Spider-Man. Mabilis itong iniwasan ni Peter at agad ibinalik ang bomba, na sumabog mismo sa mukha ng kalaban. Habang naglalakad si Peter sa kalye na parang walang nangyari, nadaanan niya ang newsstand at nakita ang headline na nagsasabing magnanakaw si Spider-Man. Napansin niyang si Eddie ang nasa larawan, kaya naisip niyang gumanti. Sa Daily Bugle, nagkakagulo ang mga tao sa pagdiriwang ng bagong photographer. Nang umalis na ang lahat, dumating si Peter at ipinakita ang ebidensya na ang litrato ay edited. Nakiusap si Eddie na huwag siyang isumbong dahil baka wala na siyang makuhang trabaho. Pero sagot ni Peter, dapat inisip niya iyon bago siya nandaya. Ibinigay niya ang ebidensya sa editor-in-chief. Nang matuklasan ang panlilinlang, agad na pinatalsik ni JJJ si Eddie at pinilit na maglabas ng public apology, bagay na ikinasaya ni Peter. Habang nagdiriwang, nakatanggap ng tawag si Peter mula sa propesor niya. Ipinaliwanag nito na ang symbiote ay nagpapalakas sa mga katangian ng host, lalo na ang pagiging agresibo. Pero iba na ang ugali ni Peter, binaba niya ang tawag. Kumuha siya ng maraming litrato ng sarili niyang suot ang itim na costume para maipasa sa Daily Bugle. Dahil dito, natanggap siya muli sa trabaho. Ngayon na may doble pang sahod, nag-aya siya kay Gwen na magkita sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Mary Jane. Nang makita ni Gwen si Mary Jane, tinanong niya si Peter kung dapat ba silang lumipat ng lugar.
Pero sagot ni Peter, ayos lang doon. Tinawag ng host si Mary Jane sa entablado para mag-perform, pero agad pumunta si Peter sa piano at ninakaw ang spotlight. Habang sumasayaw sa gitna ng crowd, nilapitan niya si Gwen at isinayaw ito sa harap ni Mary Jane. Pagkatapos ng palabas, tumitig si Peter kay Mary Jane. Doon na-realize ni Gwen na ginamit lang siya, kaya lumapit siya kay Mary Jane at humingi ng tawad. Malungkot, umalis si Mary Jane papunta sa isang sulok para mapag-isa, pero hindi siya pinatahimik ni Peter at nilapitan siya. Nang makita ito ng dalawang security guard, sinubukan nilang awatin si Peter, pero sinuntok sila ni Spider-Man. Nang pinigilan siya ni Mary Jane, nasaktan pa ito ni Peter. Doon niya na-realize na sumosobra na siya. Agad siyang umalis, puno ng pagsisisi. Habang nasa taas ng simbahan, umaakyat naman si Flint mula sa sewer. Desidido siyang maghayganti kay Spider-Man. Habang iniisip ni Peter ang sinabi ng propesor, napagpasyahan niyang tanggalin na ang symbiote. Umakyat siya sa kampanaryo para gawin ito. Sa ibaba ng simbahan, si Eddie ay nagdarasal at humihiling sa Diyos ng pagkakataon para mapatay si Peter. Sa itaas, sinubukang alisin ni Peter ang itim na costume pero habang ginagawa ito, tumama siya sa kampana. Ang tunog nito ay gumambala sa symbiote. Nang mapansin ito ni Peter, ginamit niya ang tunog sa kanyang pabor at patuloy na pinapalo ang kampana. Sa sobrang lakas ng tunog, napilitan ang symbiote na humiwalay sa katawan niya. Sa ibaba, narinig ni Eddie ang ingay at lumapit para silipin ang nangyayari. Bigla siyang nabagsakan ng symbiote at nataman nito. Habang pinipilit ni Peter na alisin ang parasite, hindi niya namalayang si Eddie na ang naipasan nito. Unti-unting naging si Venom si Eddie. Habang hindi pa niya alam ang nangyari, umuwi si Peter at naligo, habang iniisip ang lahat ng mga nangyari. Habang hinahanap ni Flint si Spider-Man, nasalubong niya si Eddie. Inalok siya nito ng isang alyansa. Pareho raw silang may galit kay Peter at walang laban si Spider-Man laban sa kanilang dalawa. Nagkunwaring taxi driver si Eddie at sinundo si Mary Jane, sabay isabit ito sa tuktok ng isang 80 palapag na gusali. Lahat ng tao ay nanonood sa balita. Doon na-realize ni Peter na siya ang may kasalanan sa lahat, kaya sinuot niya ulit ang dati niyang pulang at asol na costume sa bahay. Sa kabilang banda, nanunood rin si Harry ng balita nang biglang dumating si Peter para humingi ng tulong. Kalahati ng mukha ni Peter ay nasira sa pagsabog. Pero ang sagot ni Harry, hindi siya karapat-dapat tulungan, sabay sipa palabas sa dating kaibigan. Naiwan si Peter na mag-isa sa laban. Pagkaalis ni Peter, lumabas ang butler at sinabi kay Harry na may mga bagay siyang nakita pero hindi niya kailanman sinabi sa kahit sino. Nilinisan daw niya ang mga sugat ni Norman at lahat ito ay galing sa sarili nitong glider, patunay na si Green Goblin ang siyang nagpakamatay. Sa loob ng taxi, naririnig ni Mary Jane na parang napuputol na ang mga web ni Venom. Wala siyang magawa habang unti-unting nahuhulog ang sasakyan. Buti na lang, may webnet na sumalo sa taxi pero delikado pa rin ang kalagayan niya. Biglang dumating si Spider-Man at lumapag sa ibabaw ng taxi, pero agad siyang inatake ni Eddie. My God, Eddie! Hey, Parker. Matapos niyang mapatalsik si Peter sa web, hinawakan siya ng kontrabida sa mga braso at tumalon sabay tanggal ng maskara niya. Habang humihina ang mga web ni Venom, muntik nang tamaan ng semento si Mary Jane. Habang pinapahiya ni Eddie si Peter, kinuha ni Mary Jane ang isang bloke ng semento at ibinagsak ito kay Venom, tumama ito sa ulo. Pagharap ni Eddie, sinamantala ni Spider-Man ang pagkakataon para umatake. Habang naglalaban sila, nahulog si Peter sa buhanginan at isang construction truck ang bumangga sa taxi ni Mary Jane. Napilitan siyang tumalon papunta sa panibagong web strand para mailigtas ang sarili. Doon na lumabas si Sandman at nagbuo ng dambuhalang katawan para atakihin si Peter. Pero hindi siya pinansin ni Peter at sinubukang akyatin ang kinalalagyan ni Mary Jane. Siyempre, hindi pumayag si Eddie. Nahawakan niya ang leeg ni Peter at pinagdikit sa isang bakal habang pinapaspas naman siya ng suntok ni Flint. Nang halos matalo na si Spider-Man, dumating si Harry sakay ng glider at binato ng bomba si Sandman. Sumabog ang parte ng ulo nito. Na-knockdown din ni Harry si Venom at tinulungan si Peter makatayo.
Pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan nilang magsanib puwersa para talunin ang mga kalaban. Gamit ang thruster, sinunog ni Harry ang braso ni Sandman at naging salamin ito, saka nabasag. Dahil sa pagkilos na iyon, naputol ang web at bumagsak ang taxi kay Mary Jane na nawalan ng malay. Agad lumipad ang dalawang bayani gamit ang glider at nailigtas siya sa huling segundo. Pero buhay pa rin ang mga kalaban. Halos mapatay ni Flint si Harry kaya napilitan siyang gumamit ng guided missiles. Nawasak nito ang dambuhalang katawan ni Sandman. Ngunit si Venom ay nanatiling nakatayo at na-knockdown si Peter. Tinali niya ang mga braso nito at ginamit ang steel stake para suntukin siya. Nang malapit nang mapatay si Spider-Man, dumating si Harry para atakihin si Eddie pero nakuha ni Venom ang glider at itinulak ito pabalik. Tumagos ito sa dibdib ni Harry at tumilapon siya pabagsak sa mga bakal. Dahil sa tunog ng mga tubo, nagsimulang humiwalay ang symbiote kay Eddie. Naalala ni Peter ang kampana sa simbahan. Kinuha ni Venom ang glider at sinubukang itarak ito kay Peter, pero sumagabol si Harry at siya ang tinamaan. Galit na galit si Peter, nakawala siya at ginamit ang mga tubo para hampasin si Venom. Pinalibutan niya ito ng bakal at paulit-ulit na pinagtatama ang mga ito hanggang sa bumigay ang parasite. Hinailan ni Peter si Eddie at ginamit ang mga bakal para mapigilan ang parasite. Para tuluyan ng tapusin ang laban, kinuha ni Peter ang isa sa mga bomba ni Harry at inihagis sa symbiote. Pero biglang tumalon si Eddie pabalik sa parasite at sabay silang nataman ng pagsabog, naging usok, at naglaho. Pagkatapos nito, lumitaw si Flint at sinabing hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Ikinwento niya ang tungkol sa kalagayan ng anak niyang may sakit at kailangan niya lang ng pera para sa gamutan. Sinabi rin niya na noong panahon na iyon, gusto lang niya ng kotse. Kinausap siya ni Ben para isuko na lang lahat at umuwi. Pero biglang dumating ang kasabwat niya na may dalang pera. Dahil sa gulat, aksidenteng pumutok ang baril at tinamaan si Ben sa malapitan. Matapos marinig ang kwento niya, sinabi ni Peter na marami rin siyang ginawang masama. Pinatawad niya si Flint at pinakawalan ito habang unti-unting naglaho sa alikabok. Nang matapos ang lahat, lumapit si Peter kay Harry at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Sa huling hininga ni Harry, sinabi niya na hindi na mahalaga ang lahat ng iyon at masaya siyang naging kaibigan niya si Peter. Ilang sandali, patay na si Harry. Napaiyak si Mary Jane at si Peter sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Sa huling eksena, makikita natin na inilibing na si Harry at nandoon si Mary Jane, Peter, at Aunt May, para sa respeto kay Harry. At dito nagtatapos ang pelikula ni Tobey Maguire bilang Spider-Man. Anong masasabi mo sa pelikulang to? Ay comment mo lang sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.